Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon paano kung sila daw ang sumali dito sa Miss Universe. Nanalo kaya sila? Kung sino-sino to, yan ang pag-uusapan natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss Universe pa rin tayo ngayon. So may nagtatanong kasi sa akin, what if daw, hypothetical question kasi yung tanong, sabi niya sa akin, what if daw kung ang mga nilaban natin sa Miss Universe ay yung mga naging runners-up ni Chelsea Manalo dito? Ano kaya ang chance nila na makukuhang pwesto dito sa Miss Universe or manalo kaya sila? Yan. To be honest guys, ayoko naman nang isipin talaga yan. Kaya lang dahil nasa question na yan, ay sasagutin natin ng bonggang-bongga. Una sa lahat, sa para lang sa wala akong nakitang mali sa laban ni Chelsea Manalo para isipin pa natin, ako dapat ito ang ipinadala, dapat si ganito ang pinadala, much better si ganito, mas maganda si ganito. Kasi para sa akin, I'm very contented doon sa ipinakitang laban ni Chelsea Manalo dito sa Miss Universe. Kumbaga, yes, nandoon na maraming nagrereklamo dahil sa styling niya, dahil siguro yun yung nakasanayan natin na kailangan yung lumalaban ng Miss Universe ay bongacious lagi ang mga eksena. So, dapat yung strategy game niya ay pabor sa atin lahat, sa mga mata natin. Dapat nakukontento tayo para masabi natin na magaling lang ang pambato natin. Pero guys, ako kasi, very open naman kasi ako sa actions na ipinapakita ng mga kandidata natin kung saan man sila lumalahok na pageant. So, syempre, kung magandang styling, nakikita natin na kabog ang kanyang mga wardrobe, mas panalo yon, mas masayang tignan yon. Totoo naman yon. At hindi ko na maididinay na kahit naman ako siguro kapag nakita ko yung pambato natin ay bongga ang mga damitan niya, ay okay na okay ako doon. Pero kasi may mga kandidata na dapat mo ding intindihin dahil syempre hindi naman sa lahat ng mga lumalaban sa international pageant ay mga anda sila or maraming sumusuporta sa kanila. So, may mga kandidata na simple lang talaga ang maipapakita kasi ito lang yung kaya ng budget nila. At you have to understand na hindi ganun kadali lumabas sa isang international pageant. So, kung ano yung ipinapakita nila dyan, makontento tayo. Sa palagay na natin, wala naman silang problema sa financial, pero ito yung gusto nilang ipakitang eksena. You have to respect. Kasi yun yung pinaghandaan niya. At siya naman yung lumalaban, at siya nakakaalam kung ano ang magiging eksena niya dito. Kung ako tatanungin mo doon sa mga reklamo kay Chelsea Manalo about damitan, styling, maraming nagreklamo dyan. May nagsabi pa nga paulit-ulit yung damit daw ni Chelsea Manalo. Nakakaawa daw. Nakakaawa ba talaga? Or, di ba? Kasi ako, para sa akin, wala akong nakitang mali sa mga ipinakita ni Chelsea Manalo. Actually, si Chelsea Manalo nga sa tuwing sumasalang siya sa mga eksena, lagi naman siyang palong-palo, di ba? Ibig ko sabihin, nakafocus kasi si Chelsea kung ano ang merong eksena na dapat gawin ngayong araw na to at dapat maibigay ngayon ng 100%. At sa obserbasyon ko, nakita ko naman na ibinigay talaga ni Chelsea Manalo ng 100% yung mga bawat eksena na ina-experience niya dito sa Miss Universe. Like example, mga photoshoot or kaya may mga challenge na nanalo pa nga siya sa mga challenge, di ba?
So, ibig sabihin, walang problema sa ipinapakita ni Chelsea Manalo dito. At the same time, nakikita pa natin sa mga video, sa mga clip na naglalabasan dyan, na si Chelsea Manalo ay isa sa mga nakakaaliwan ng mga kapwa niya kandidata at hindi lang yon kahit ang organization. Di ba? So, ibig sabihin, maganda ang ipinapakita ng pambato natin. Bakit tayo magpo-focus lang doon sa gusto natin makita na dapat, oy, bongga, dapat ang ayos mo. Paglalabas ka ngayon, dapat hindi. Dapat ma-appreciate mo kung ano yung ginagawang eksena ni Chelsea Manalo dito nung during na lumalaban siya. At dapat matutunan din natin na, ay, okay lang naman pala yung ganitong mga eksena. Diba? Kasi at the end of the story, ang titignan sa isang kandidata dyan, yung kabuuan mo. Hindi naman yung damit na suot mo today. Diba? So, yung kabuuan ng pagkatao mo, yung personality mo, yung attitude na tinatawag, kung ikaw ba ay nagmamaganda or nagmamagaling dyan, at saka higit sa lahat, kung paano nakikisama talaga. Sa madaling salita, yung personality. So, yon. So, maganda ang ipinakita ni Chelsea Manalo at wala tayong dapat ikaproblema dahil maganda ang naging resulta, di ba? So, doon naman sa nagsasabi, nako, tingin mo kung halimbawa ang ipinadala dito, yung mga runners-up niya, tingin mo mas kakabog ba? To be honest, siguro, yes, or siguro, hindi. Hindi naman natin alam. Kasi iba-iba nga sila. So ako, ang nakita ko lang dito, I completely understand kung bakit si Chelsea Manalo ang pinili ng Miss Universe Philippines Organization na ipadala sa Miss Universe more than sa kanila. Kasi merong katangian si Chelsea Manalo na kaya niyang ilaban at i-represent ang bansa natin ng bongga-bongga. And at the same time, they are looking siguro na something new na pwede natin may offer sa Miss Universe, di ba? At doon sa part na yon, masasabi ko, nagtagumpay naman sila at hindi sila nagkamali. Sampulan na natin, pinadala nila dito, nilaban nila dyan sa Miss Universe, ang mga nakalaban dito ni Chelsea Manalo, yung ibang kandidata na nakalaban niya rin doon sa Miss Universe Philippines. At siya nga ang nagwagi. Pero dito sa Miss Universe, nag-rematch sila. Ito si Miss Great Britain, saka si Victoria Velasquez Vincent. Pero sa kabilang banda, napatunayan pa rin ni Chelsea Manalo na talagang iba yung laban na ginagawa niya sa sarili niya kumpara doon sa mga kalaban niya. Kumbaga parang ando doon siya para i-represent yung bansa natin at hindi naman tayo ipinahiya. Dahil miski pa paano naman na ipasok niya talaga yung sarili niya sa top 30. At doon napatunayan ni Chelsea Manalo, okay, siya talaga yung kadapat-dapat pala talaga dyan. I love Victoria Velasquez Vincent, I love Great Britain, na si Christina Chok. Sila yung mga kandidata na gusto ko din nung during Miss Universe Philippines. Pero of course, I have to recognize talaga or appreciate yung ginawang laban dito ni Chelsea Manalo, di ba? So, yun. Kaya, masasabi ko, okay, tama yung ginawa ng organization pala talaga na siya ang piliin. Ngayon, paano naman kung halimbawa sila Atisa, sila Christy McGarry, o kaya si Stacy, I think siguro, syempre, ibang laban na gagawin nila doon. Hindi ko masasabi na baka hindi sila makarating sa semifinals o baka mahigitan pa nila yung ginawa. Pero kasi, time to ni Chelsea Manalo eh. So, ibigay natin ng bonggang-bongga kay Chelsea Manalo to. Ibig sabihin nun, siguro hindi pa nila time or hindi nila destiny ang makalaban sa Miss Universe. Maaaring siguro try pa nila uli, baka sakali na sila naman pagdating ng time, di ba? Hindi ako against kay Stacy. Si Stacy isa to sa mga kabugera, talagang masasabi mo, wow, beautiful girl. And matalino din. So I think kapag dinala mo siya sa Miss Universe, makakakabog din niya ng bonggang-bongga. Ganon din naman si Atisa Manalo, syempre.
iba din syempre ang caliber ng Atisa Manalo. And then of course, kahit naman ako, kung ako tatanungin mo, gusto ko din talaga makita si Atisa Manalo na lumalaban sa Miss Universe. And then si Christy McGarry, ganun din. Syempre, matangkad, sexy, kayang sumabay sa mga Latinas, pero hindi ko mapapromise na kapag sila yung idinala mo doon, ay panalo na tayo. Syempre, depende pa yan. Depende sa paghahanda nila, depende sa gagawin nilang eksena, or magugustuhan ba sila ng organization. Hindi natin yan na masisiguro. Basta ang importante, yung ipinadala natin ngayon ay na-penetrate niya yung mga dapat niyang gawin dito sa Miss Universe at napansin naman siya ng bonggang-bongga at eto nga, kahit hindi pa siya nakatungtong ng top 5, pero siya pa rin ang nirecognize na Miss Universe Asia. So malaking bagay yon kasi nakakatuwang isipin, kung si Oppo nga, ang ganda-ganda, naka-third runner-up, hindi nakuha yung posisyon na yon, di ba? At tayo, hindi man natin natungtong yung top 5, pero alam mo yon na parang at least, di ba, naging madali ang pagpili sa kanya dahil sa ipinakita niyang magandang asal dito sa Miss Universe. Dahil napakaganda ng ipiniresent niya ang Pilipinas ng maayos at dapat ikatuwa natin yun lahat. Hindi man siya nanalo Miss Universe o hindi man siya pinalad makarating ng top 5, but still, pinatunayan ni Chelsea Manalo sa atin na she is the best, di ba? Na naging represent natin dito sa Miss Universe. At dapat happy ka doon, di ba? Hindi ka na dapat nagko-question na, ay, gusto ko si ganito, ay, gusto ko si ganyan, ay, naku, hindi naman siya maganda. Dapat wala nang ganon. Dapat happy-happy na lang. Better luck next time. Siguro, yung mga gusto natin kandidata, katulad ako, gusto ko si Atisa, nag-aabang ako kung babalik pa siya. Pero siyempre gusto ko pag bumalik si Atisa, mas buo siya, mas matapang, mas makikita mo na empowered siya para mas madaling manalo. Di ba? Kasi mahirap kahit siguro ilaban ko siya ngayon kung kasi tingnan mo si Miss Peru, inilaban nila, pero ang nakikita pa rin kay Miss Peru, pagiging Miss International. So, ibig sabihin, hindi pa siya ganun katalaga kalakas, di ba? Hindi nga siya nakatungtong ng top 5 Pero syempre, nandoon na nangihinayang din ako. Kasi sabi ko, ganda nito, tapos sinayang lang. But still, na-recognize naman siyang Miss Universe Asia, di ba? So, yon ako hindi madali yung ginawa ni Chelsea Manalo dito. At kung yung ibang kandidata ang ilalagay mo dyan, siguro hindi magiging kapalaran natin yung katulad ng nakuha ni Chelsea Manalo. Siguro, pwedeng maging twist, pwedeng yes, pumalo, pero pwedeng hindi. Di ba? So, hindi lahat sinuswerte, hindi lahat ng nakikita mong maganda at nakikita mo na parang mas kakapog sa outfitan ay winner na. Diba? Tayo nga iniisip nga natin, nako si Victoria pag inilaban to dito sa Miss Universe, bongga yan. Kasi syempre matalino, long-legged, tapos maganda yung katawan. May ibubuga talaga. Pero hindi sinuwerte. So, ibig sabihin nun, swerte tayo kasi si Chelsea yung ipinadala natin, at least, di ba, nailaban niya ng bonggang-bongga. So, ayun yun, malinaw sa atin yun, at sana maging happy naman tayo sa naging resulta ng Miss Universe. Kasi doon pa lang sa part na yun, Diyos ko, laking bagay na yun. Lalo na yun, nalaman ko, pang number 13 pala si Chelsea Manalo sa preliminary competition, sa finals night. Oh my God, malaking bagay yun. Nakakapanghinayang kasi hindi na itungtong. Kasi konting points lang talaga. As in, konting-konti lang. Pero, hindi talaga siya nakapalo na dun sa 12. Kasi si Thailand nga ang pumasok. But, okay lang yun. At the end of the story naman, kay Chelsea naman din ang titulong Miss Universe Asia at si Oppo naman, third runner-up. Diba? Kumbaga parang, be happy na lang, and win-win situation to sa atin lahat. And then, doon naman sa mga lumaban na hindi pinalad makapasok sa top 30 katulad ni Victoria at ni Great Britain, syempre nandoon na nalulungkot tayo kasi
hanggat maaari gusto natin makita sila na pumalo, pumasok, di ba? Pero wala tayong magagawa. But nandoon ako sa part kay Victoria Velasquez Vincent na mas makakapag-focus na siya sa gusto niyang gawin. Di ba? Mas magagawa niya na yung dapat niya nang gawin talaga sa buhay niya. Kasi, syempre, noon, ang iniisip niya, what if pag sumali ako sa Miss Universe uli? Gustuin ko sumali sa Miss Universe Philippines uli, mga ganon. Ngayon, hindi niya naiisipin yon kasi tapos na siya doon sa joining yon. At least ngayon, mas makakapag-focus na siya sa anong gusto niya talagang gawin. And panalo pa rin si Victoria kasi syempre, na-experience niya na makalaban sa Miss Universe at higit sa lahat, syempre, alam mo yon, yung parang privilege siya na maging kandidata ka dyan. Natupad pa din yon. Kumbaga, swerte pa din siya kasi hindi man siya pinalad maging Miss Universe Philippines, pero at least, di ba, andiyan pa rin na experience na pa rin yun. Siguro kung SAS niya Philippines, mas magiging madali sa kanya yung laban, di ba? Pero nandoon naman ako na at least na-represent niya ng maayos yung New Zealand at ganun din si Christina Chok, di ba? So yun, kilala natin yung mga caliber nila, hindi questionable yan. At yung mga caliber ng mga to, alam natin na may kakayahan silang ibuga talaga sa mga ganitong paligsahan ng ganda, talino, alam mo na lumalaban yan. Kaya congratulations pa din sa kanila. So yun, ako no question about Chelsea Manalo, hindi questionable ang mga ginawang eksena dito ni Chelsea Manalo. Kumbaga parang nakaka-proud pa nga kasi 'di ba, bago ang in-offer niya, hindi naman pala kailangan laging bongacious ang eksena mo para mapansin ka. So nandoon yun sa diskarte. And I think si Chelsea Manalo ang galing dumiskarte sa laban niya dito sa Miss Universe. And then of course, higit sa lahat, yung mga taong tumulong sa kanya, i-appreciate natin yun. Katulad na nila Sir Manny at saka yung mga team niya. So, kasi sila yung naghirap talaga sa likod neto eh. Sila yung talagang masasabi natin na sobrang laki ng contribution nila sa laban ni Chelsea Manalo. And nakita naman natin, di ba? Naging maayos naman yung resulta. So, be happy na lang sa kanila at dapat ma-recognize natin yung hirap at pagod nila dito. Kumbaga, appreciation sa kanila. Diba? So, yon dapat ganon. Dapat lagi tayong masaya at lagi tayong positibo. At doon naman sa mga negative na nagsasabi na ko, hindi naman siya nanalo, ganon-ganon. Alam nyo guys, hindi naman sa lahat ng oras, kailangan mong patunayan ng sarili mo na title ka. Kung sinuwerte ka, edi bongga, di ba? Kung hindi naman, wala tayong magagawa. Basta ang importante dito na iraos ng kandidata natin ng bonggang-bongga, yung laban na dapat na ipakita niya at dapat niyang igalaw sa Miss Universe. And then doon naman sa mga nag-runners up, tingnan mo nga si Nigeria nga, ang sinasabi ni Nigeria, sobrang na-surprise siya kasi syempre wala namang sumisigaw na Nigeria sa baba daw ng hotel, 'di ba? So kung iisipin mo guys, 'di ba? Wala namang Miss Nigeria, wala daw gumaganon sa kanya. Pero happy naman siya kasi hindi naman 'yon sa padamihan ng sigaw, kundi sa ability at yung kakayahan niya na maitungtong niya yung sarili niya sa first runner-up, di ba? So ako, happy ako para sa kanya. At least, di ba, layo ng narating niya. Si Miss Venezuela, nagkaroon na rin ng kasagutan yung mga tumatakbo sa utak niya na kaya niya bang ilaban. Imagine mo, layo din ang narating ni Venezuela. Oh. So, nakarating naman siya sa dulo ng kompetisyon. So, happy ako for her. And si Miss Mexico naman, ayun, sa awa ng Diyos, naging second runner-up. Si Thailand naman, ang iniisip natin na possible na manalo sila ngayong taon na to, pero hindi pa rin. Nandoon pa rin na tinatry pa rin nila at itatry pa rin nila sa mga susunod na taon. Siyempre, gusto ko naman silang manalo din. Kaya lang, wala naman tayo magagawa sa resulta. Kala nga natin, eto na yun eh. Ayun, saka sinagot na rin yung mga agam-agam natin sa utak natin. Ako, mukhang si Thailand ang ipapanalo dyan, pero hindi naman, di ba? Tapos, tigil-tigilan din natin yung pag-overthinking sa may-ari ng Miss Universe. Kasi parang feeling ko naman, alam mo sa totoo lang, kung gusto naman nila manalo nung nakaraan taon, panalo na sila eh. Di ba? Kaya lang,
andyan dyan lang na tinatry din nila yung best nila. At ayun, so tingnan natin sa susunod na taon kung kaya ba natin tumungtong ng top 5 sa Miss Universe or mananatili tayo sa mga ganitong posisyon. Malalaman natin yan sa mga susunod na taon, di ba? So yon, basta tiwala lang lagi sa pambato natin at magtiwala tayo sa organization natin. And then, huwag tayo masyadong mag-expect. Siguro mas maganda sumuporta na lang. Kasi pag nag-expect ka, gusto mo ganito ang kapag hindi na-hit yan, magagalit ka at aawayin mo sila. Huwag natin ilabas yung mga ugali natin na hindi magaganda ng dahil lang sa hindi natin nagustuhan yung mga galawan nila. Dapat nandoon tayo sa part na support lang tayo kasi iisa lang naman yung lahi natin eh. Mas pangit naman tignan kung iba yung sinusuportahan mo tapos ang mo Philippines, di ba? So yon, ang country mo Philippines. Ako nga eh, di ba, kahit nasa Thailand ako, nakita ko na lahat-lahat si Oppo. As long as possible, na dapat manatili akong Miss Philippines. O, di ba? So, dapat ganun lang din tayong lahat. Anyway, tulad nyo na sinabi ko, lahat naman ng mga reason ninyo, opinion ninyo yan at valid yan. Pero sana, tingnan din natin kung hanggang saan yung support natin na dapat ibigay talaga sa ating bansa. Kumbaga parang dapat nandoon tayo na 100% dapat talaga yung ibinibigay natin suporta. So yun, no matter what happened, paniwalaan mo at magtiwala ka lang. So yan, ganon. Kasi syempre pinag-isipan naman nila yan at pinag-aralan naman. So titignan lang nila dyan kung kakabog ba yung hinanda nilang strategy game. So yun yon. Kaya wag tayo masyadong hanas. At ayun, tingnan naman natin, malayo naman yung narating, di ba? So miski pa paano naman, ang ganda naman ng resulta. So, yon, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo. So, yon. So, syempre maraming salamat. Alam ko na medyo nagsasawa-sawa na kayo sa mga chika natin na So, syempre bukas naman abangan ninyo ang aking mga pachika uli. Pero syempre, iba naman. Charot. So, yan. So, syempre, kung ano yung comment mo, mag-comment below ka lang para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo. And then, of course, sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa YouTube channel natin na Sam Bruce's Crown, ano pong hinihintay ninyo? So, yan. Subscribe na. Maraming salamat naman syempre sa mga nakasubscribe na sa tumutulong dito at nag-aabang araw-araw. Maraming salamat. Na-appreciate ko po kayong lahat. And then, of course, always think positive lang. So guys, walang imposible sa itaas. Magtiwala lang tayo sa Kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. Paalam. See you tomorrow. Thank you guys.